Ako'y isang kabataan na namulat ng maaga sa kahirapan ng buhay. Simple lamang ang aking pangarap, ang umasenso at maiangat ang kabuhayan ng aking pamilya. O paano ko po yun magagawa? Ito po ang aking buhay. Sa wakas, naibenta rin natin yung mga uling sa palengke. Beruin mo, 2 bundok at 3 ilog ang tinawid natin para lamang makarating dito sa kabayanan. Itay, nagugutom na po ako. Ay, sige. Tara't pumunta tayo dun sa kalapit na bakery para bumili ng makakain. Tara. Oh, ayan. Tingnan mo, anong tinapay ang gusto mong kainin? Ito pong ensaymada. Ali, isang ensaymada. At saka isa rin ito, ano? Tsaka 2 soft drinks. Sige po, sandali lang. Ate! Pabili rin po! 2 po nitong pandikoko. Ay, saan lang punta mo? Bakit nakasuot ka ng ganyan? Papasok ako sa school. School? Oh, Ano po ginagawa niya dun? nag-aaral. Bakit kailangan mo mag-aral? Sabi ni Mama, kailangan daw mag-aaral para matupad ko yung mga pangarap ko. Ganun ba yun? Ikaw, nag-aaral ka ba? Hindi. O, Japay. Ito na yung ensaymada at soft drinks mo. At tara, kailangan na tayo sa ating sityo bago pa lumubog ang araw. Sige po, Tay. Jopay, anak. O, eto. Ito yung niluto kong pastil. Binalot ko na sa dahon ng saging para makain mo habang naglalakad ka papuntang eskwelahan. Salamat po, Nay. Sigurado po akong hindi ko mapapansin ang pagod sa sarap ng niluto niyo. Pero anak, palagi ka mag-iingat ha. Lalo na't 3:00 pa lang na madaling araw ngayon. Nagkalat pa rin ang mga mababangis na hayop sa paligid. Huwag po kayong mag-alala. Palagi naman po akong may dalang kawayan na may tusok sa dulo. Sakaling lusubin ako ng mababangis na hayop, maipagtatanggol ko po ang aking sarili. Ay, Oh, alis na agad yung anak mo. Opo, Tay. 6:00 po ng umagang pasok ko. 3 oras po ang lakaran mula dito hanggang sa eskwelahan namin. 2 bundok at 3 ilog ang kailangan niyang tawirin para lamang makapag-aral. Bakit naman kasi kailangan pa niya mag-aral? Bakit hindi na lang siya tumulong sa atin sa paghahanap buhay? Tumutulong naman siya sa atin. At saka, hayaan na natin ang anak mo sa pangarap niya makapagtapos ng pag-aaral. Pag nakatapos po ako ng pag-aaral, makakahanap po ako ng mas magandang trabaho at malaki po ang maitutulong ko sa pamilya. Hindi matutupad yung pangarap mo. Sa lugar natin, ni isa, walang nakatapos ng pag-aaral. Ang importante lang, marunong ka magtrabaho at dumiskarte. Mabubuhay ka na. O, siya. Sige na, Jopay. Umalis ka na. Baka mahuli ka pa sa pagpasok. Sige po, Nay. Tay, alis na po ako. Class, si Rizal ay merong 2 nobelang sinulat. Ito ay... Ang El Filibusterismo! Tama kayo. Jopay, halos kalahating oras ka nang late sa klase ko ah. Teacher Bart, pasensya na po. Hindi na po mauulit. Sa susunod, agahan ko po pag-alis sa bahay. Pagod na pagod ka. Pumunta ka muna dun sa upuan mo at magpahinga ka. Opo, Teacher Bart. Oh, Jopay, bakit hindi ka pa nagre-recess? Wala ka bang baon? Nakain ko na po yung baon ko habang naglalakad papasok sa eskwelahan kanina.
Nabalitaan ko nga na 2 bundok at 3 ilog ang tinatawid mo kada araw makarating lang dito. Alam mo, Jopay, natutuwa ako sa'yo. Kasi kahit mahirap makapunta dito, tinitiis mo para makapag-aral ka. Ay siya nga pala, dinalang kita ng pagkain. Mas magandang may laman ng sikmura para madali mong matutunan ng lessons natin. Salamat po. Ipagpatuloy mo lang ang pagsusumikap mo makatapos ng pag-aaral. Balang araw, maaabot mo rin ang mga pangarap mo. Ginabi na ako ng uwi. Lakas kasi ng ulan kanina. Hindi tuloy ako makadaan. Masyadong maputik yung mga bundok at mabibilis ang agos ng tubig dun sa 3 ilog. Kailangan ko patuloy magpatila. Nandito na ako sa tapat ng barong-barong namin. Bakit kaya madilim? Walang tao. Jopay! Ay, Ako, mabutit dumating ka na. Mang Ramon! Alam niyo po ba kung nasaan sina Inay at Itay? Yun nga sasabihin ko sa'yo ngayon. Ang nanay mo, natagpuan ng tatay mo na nakahandusay sa loob ng bahay nyo. Ha? Ayun, kasama sina kumparing Ingo at Manoy. Dadalhin nilang nanay mo sa ospital sa Kabayanan. Ano po? Oo. Ay, Diyos ko! Ang Inay! Kumusta na kaya si Inay? Diyos ko po, huwag niyo sana siyang pabayaan. Sana iligtas niyo po siya. Ay, eto na pala sina Itay at mga lalaking kapitbahay namin. Buhat-buhat nila si Inay na nakaupo sa itinaling kumot sa kawayan. Anak, narito na kami. Nay! Ay, salamat sa Diyos! Buhay kayo! Jopay, Nay! anak, Hirap ang nanay mo na makapagsalita bukod sa paralisado ang kanang paa niya dahil sa stroke. Ganun po ba? Mga kasama, tulungan niyo akong ibabasa at paupuin dito sa upuang kawayan. Alalayan niyo lang. Ayan. huwag kang mag-alala, anak. Ay, Gagaling din ako. ayan. Naubos niyo na po yung niluto kong lugaw para sa inyo, Nay. Nabusog po ba kayo? Salamat, anak. Pasensya ka na kung nahihirapan ka sa pag-aalaga sa akin. Wala po yun. Mabuti naman at inaalagaan mo nanay mo. Anak, siya nga pala. Po, Huminto ka muna sa pag-aaral. ano po? Walang mag-aalaga sa nanay mo. Nasa trabaho ako pag-araw. Tayong 3 lang naman ang nandito sa bahay. Huminto ka na sa pag-aaral para makatulong ka sa nanay mo. Sige po. Bukas pupunta ako ng eskwelahan para magpaalam kay Teacher Bert. Teacher Bert, titigil na po ako sa pag-aaral para maalagaan ko po ang nanay ko na may sakit. Ganun ba? Nakakalungkot naman, Jopay. Nakakapanghinayang. Dahil ikaw ang pinakamatalino sa buong klase. Pero naiintindihan ko kung bakit gusto mong huminto sa pag-aaral. Maraming salamat po. Dahil naging mabuti po kayo sa akin. Mamimiss ko po kayo, Teacher Bert. Ako rin, Jopay. Mamimiss din kita. Kung mapagdesisyonan mong bumalik ulit sa pag-aaral, lumapit ka lang sa akin. Tatanggapin kita ulit sa klase ko. Ayan. Nay,
Naigagalaw nyo na yung kanang paan nyo. Tsaka bumabalik na rin sa normal ang inyong bibig. Nawawala na po yung yuwi. Dahil yan sa pag-aalaga mo sa akin ng ilang buwan. Nagpapasalamat ako sa iyo at sa Diyos kasi nadugtungan ang buhay ko. Konting panahon na lang at makakalakad na uli kayo. Oh, anak. Tay, Eto, nakabili na ako ng gamot ng nanay mo. ay, pagod na pagod kayo, Tay. Magpahinga po muna kayo. Inutang ko yan sa kaibigan ko dun sa Kabayanan. Sabi ko, babayaran ko siya pag nakabenta ulit tayo ng uling. Pero Berto, malaki na ang utang natin sa mga kapitbahay at kakilala natin. Uy. Hindi na natin mababayaran lahat yun. Ako na ang bahala doon. Hahanap ako ng paraan. Si Jopay baka pwedeng makatulong sa'yo. Uy, sino mag-aalaga sa'yo kapag nagtrabaho si Jopay? Naigagalaw ko ng mga paa ko. At bumalik na sa normal lang ang pagsasalita ko. Makakaya ko na ulit mag-isa dito sa bahay. Uy, ano Jopay? Kaya mo bang maguling? Sige po. Tutulong po ulit ako sa inyo sa pag-uuling. Pero susubukan ko rin po maghanap ng trabaho sa Kabayanan para medyo malaki po yung sasahurin ko. Ano naman trabaho ang papasukin mo kung sakali? Kasambahay po. Ang sipag mong maglinis, Jopay. Maayos at pulido din ang gawa mo. Gusto ko yan. Salamat po, Ma'am Gina. Anyway, eto palang sahod mo para sa buwang ito. Ay, Ma'am. Sobra po yung pasahod niyo sa akin. Talagang sinobrahan ko na. Tutal, masipag ka naman at mapagkakatiwalaan. At saka para makatulong na rin yan sa pamilya mo. Maraming salamat po. Malaking tulong po ito sa amin. Ito ang eskwelahang pagmamayari naming mag-anak. Binuo ito ng aking mga magulang na kilalang pioneers of education sa lugar natin. Anyway, we offer basic education from kinder to junior high school. But last year, nag-open na rin kami for senior high school. Ang laki po ng school ninyo, Ma'am Gina. At maraming mga estudyante. Buti pa po sila. Nag-aaral. Gusto mo bang bumalik ulit sa pag-aaral? Opo. Pangarap ko pong makapagtapos ng pag-aaral para makahanap po ako ng magandang trabaho at umasenso ang buhay ng aming pamilya. Alam mo, Jopay, sa 7 buwan mong pagsisilbi sa akin, tinuring na kitang parang tunay na anak. Handa akong suportahan ang mga pangarap mo. Talaga po, Ma'am Gina? Oo, pag-aaralin kita hanggang sa makatapos ka ng kolehiyo. Basta ipangako mo lang sa akin na mag-aaral ka mabuti at hindi mo sasayangin ang opportunity na ibibigay ko sa'yo. Opo. Pangako po, hindi ko po sasayangin ang mga pagkakataong ibibigay niyo sa akin. Maraming salamat po. Sinong inaabangan mo? Ay, syempre ang anak natin. Ngayon daw siya uuwi. Ay, ayan na siya! Ayan na si Jopay Berto! Tay! Jopay! Anak! Nandito na po ako! Anak! Anak, ano? Kumusta ka na? Ay, eto po. Ayos naman po ako. Kayo po ni Itay. Uy, huwag kang mag-alala sa amin ng nanay mo. Maayos naman kami dito. Buti naman at bumisita ka uli dito. Namiss ka namin. Namiss ko rin po kayo. Oh, Ay, ang anak ko. meron pala akong papakita sa inyo.
Ito po pala yung report card ko at saka medal. Top 1 po ako sa klase ngayong 4th quarter. Talaga, anak? Naku, magandang balita yan. Napakatalino mo talaga, Jopay. Ipinagmamalaki ka namin ng nanay mo. Tama. Ito rin po pala yung perang sinahod ko kay Ma'am Gina. Ha? Obo. Ang laking halaga nito, anak. Sobra-sobra po yan sa pagkain at mga gamot ninyo. Maraming salamat, anak. Malaking tulong mo sa amin ito. Oy, isa nga pala. Nag-usap na kami ng nanay mo tungkol sa pag-aaral mo. Oo nga. Ibinibigay ko na sa iyo ang buong suporta ko. Pasensyahan mo na rin ako kung hindi kita sinuportahan dati. Basta kung kailangan mong tulong, nandito lang kami ng nanay mo, ha? Lumapit ka lang sa amin. Opo, Itay. Salamat po sa inyo ni Inay. Pangako, isasama ko po kayo sa pag-asenso ko. Bahalang araw. Masaya ako dahil sa wakas, nakuha ko na rin ang buong suporta ng aking mga magulang sa pag-abot ko sa aking mga pangarap. Sa kasalukuyan, nasa grade 11 na po ako at isang honor student. Oo, malayo pa ang aking lalakbayin para tuluyan kong maabot ang aking pangarap. Pero hindi po ako nawawala ng pag-asa dahil alam ko na hindi ako pababayaan ng Diyos. Darating ang araw, aasenso din kami ng pamilya ko. Ako si Jopay, ito ang aking buhay.